Suratu Qaf. Ang titik Qaf. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Qaf, isinusumpa ko sa marangal na Quran. Subalit sila, mga tribo ng Quraysh, ay namangha nang may dumating sa kanila na isang tagapagbabala mula sa kanilang lahi. Kaya ang mga di naniniwala ay nagsabing ito ay isang kamanghamanghang bagay. Kapag kami ay nangamatay na at maging alabok, kami ba ay muling bubuhayin? Iyan ay isang pagbabalik na malayong maganap. Katiyakan, aming nababatid kung ano ang ibinabawas o ginagawa ng lupa sa kanilang mga patay na katawan, at nasa amin ang isang talaan na nag-iingat. Subalit, kanilang itinakwil ang katotohanan nang ito ay dumating sa kanila, kaya sila ay nasa nakalilitong katayuan. Hindi ba nila sinusulyapan ang kalangitang nasa kanilang itaas, kung paano namin ito itinayo at pinalamutian ito, at paanong ito ay walang makikitang siwang o awang? At ang kalupaan, ito ay aming inilatag ng malawak at nagtirik doon ng mga bundok na matatag, at doon ay nagpatubo ng bawat uri ng nagagandahang mga halamang magkakapares. Ito ay bilang isang magandang tanawin at isang babala sa bawat aliping tao na nagbabalik loob sa Allah. At aming ibinaba ang pinagpalang ulan mula sa langit, at aming pinangyaring tumubo sa pamamagitan nito ang mga halamanan at mga butil na pag-aanihan. At ang mga nagtataasang puno ng datiles na hitik sa mga bungang nagkakalipumpunan. Bilang panustos para sa mga alipin ng Allah, at aming binigyang buhay sa pamamagitan nito ang dati ay tigang na lupa. Ganyan hahalintulad ang paglabas ng mga patay mula sa mga libingan sa araw ng pagkabuhay na muli. Ang mga mamamayan ni Noah ay naunang nagtakwil sa kanila, at ang mga naninirahan sa bayan ng Ras at ang tribo ng Samud. At ang mga mamamayan ng Ad at si Paraon at ang mga kapatid o mga mamamayan ni Lut. At ang mga naninirahan sa mga kakahuyan, Aika, at ang mga mamamayan ng Tubba, lahat ay nagtakwil sa kanilang mga sugo, kaya ang aking banta, babala ng parusa, ay makatuwirang ipinatupad. Kami ba ay nabigo sa unang paglikha? Hindi, subalit sila ay nasa kalituhan tungkol sa panibagong paglikha sa araw ng pagkabuhay na muli. At katiyakang aming nilikha ang tao at aming nababatid kung ano ang ibinubulong ng kanyang kaluluwa sa kanya. At kami ay malapit sa kanya nang higit kaysa sa litid ng ugat sa kanyang leeg. Alalahanin, kapag ang dalawang tagapagtanggap, mga anghel na tagapagtala, ay tumatanggap at nagtatala ng bawat gawa, nakaupo ang isa sa kanan at ang isa ay sa kaliwa. Siya, ang tao, ay walang namumutawing isamang salita, malibang kasama nito ang isang tagapagmasid sa kanya na handang magtala ng kanyang mga gawa. At ang pagkaaligaga, pagiging tolero sa kamatayan, ay magdadala ng katotohanan. Iyan ang anumang iyong tinatangkaang iwasan. At ang tambuli ay hihipan. Iyan ang araw ng katuparan ng banta o babala. At bawat kaluluwa, tao, ay darating. Kasama nito ang isang anghel na magtataboy sa kanya at isang anghel na sasaksi. At ito ang sasabihin, katiyakan ikaw ay hindi nagbigay pansin tungkol dito, at aming hinawi mula sa iyo ang iyong kubling takip, kaya ang iyong paningin sa araw na ito ay matalim.
At ang kanyang kasama na anghel ay magsasabi, ito ang aking itinalang mga gawa na nakahanda para sa iyo. Ang Allah ay magsasabi sa mga anghel, itapon sa impyerno ang bawat mapaniil, matigas ang loob na di naniwala. Siya ang tagapaghadlang ng kabutihan, ang mapanlabag at ang mapag-alinlangan. Siya na gumawang mag-akibat sa Allah ng ibang Diyos bilang kanyang kapantay, kaya siya ay inyong itapon sa masidhing parusa. Ang kanyang kasamahan na demonyo ay magsasabi, aming Panginoon, hindi ko siya ginawang sumuway, bagkus siya sa kanyang sarili ay nasa malayong pagkaligaw. Ang Allah ay magsasabi, huwag kayong magtalo sa aking harapan, sapagkat katiyakan na aking ipinakita noon pa man sa inyo ang banta o babala. Ang salita ng paghatol ay hindi magbabago sa akin, at kailanman ako ay hindi naging di makatarungan sa aking mga alipin. Sa araw na aming sasabihin sa impyerno, ikaw ba ay napuno na? Ito ay magsasabi, mayroon pa bang iba na darating? At ang paraiso ay ilalapit sa mga natatakot sa Allah sa di kalayuan. At sasabihin sa kanila, ito ang anumang ipinangako sa inyo, inilaan para sa bawat nagbabalik loob sa Allah at nag-iingat sa kanyang kasunduan. Sila yaong tunay na kinatakutan ang di nakikitang mahabagin ang Allah at dumating na may pusong nagbabalik loob sa pagsisisi. Humayo kayong magsipasok dito sa hardin ng paraiso ng mapayapa, iyan ang araw ng walang hanggan. Kanilang makakamit ang anumang kanilang naisin dito, at sa amin ay mayroong karagdagang laang iba pa. At ilang henerasyon o salinlahi na ba ang aming winasak ng una sa kanila, sila ay higit na malakas sa kapangyarihan kaysa sa kanila? At nang ang aming parusa ay ipinatupad, sila ay nagsitakas sa mga lupain, mayroon bang isang puok para makatakas? Katotohanan, naririto ang isang paalaala para sa sino mang may pusong nakauunawa at nakikinig habang siya ay nagbibigay pansin. At katiyakan, aming nilikha ang mga kalangitan at ang kalupaan at ang anumang nasa pagitan ng mga ito sa loob ng 6 na araw, at kami ay walang nadaramang kapaguran mula sa paglikha nito. Kaya magtiis ka, O Muhammad, sa anumang kanilang sinasabi at luwalhatiin mo ang mga papuri ng iyong Panginoon bago sumikat ang araw at bago ang paglubog nito. At sa ilang bahagi ng gabi, luwalhatiin mo ang kanyang mga papuri at gayon din pagkaraan ng iyong mga pagpapatira pa. At makinig sa araw na iyon kapag ang tagatawag, ang Anghel Israfil, ay manawagan mula sa malapit na kinaroroonan. Sa araw na iyon, kanilang maririnig ang aysayha ng katotohanan. Iyan ang araw ng paglabas ng mga patay mula sa mga libingan. Katotohanan, kami ang magbibigay ng buhay at kami rin ang magdudulot ng kamatayan at sa amin ang huling patutunguhan. Sa araw na iyon, ang lupa ay mabibiyak mula sa kanila at sila ay maglalabasan sa mga libingan na humahangos. Iyan ang pagtitipon na magaan sa amin para gawin. Kami ang higit na nakababatid sa anumang kanilang sinasabi at ikaw, O Muhammad, ay hindi isang tagapilit sa kanila upang sila ay maniwala. Subalit iyong paalalahanan sa pamamagitan ng Quran ang sino mang tunay na natatakot sa aking banta o babala.